Sa tuwing nakikita ko tong pader na to, parang may kulang. Sobrang plain, parang walang kabuhay-buhay, ang boring niya sa paningin, no? Kaya naman, isang araw, nag-isip talaga ako kung paano ko siya mapapaganda, yung bang magmumukhang elegante pero hindi tayo gagastos ng mahal. Sa panahon kasi natin ngayon, 'di ba, sobrang mahal na ng mga bilihin, kaya naman nag-research talaga ako kung paano ko siya mapapaganda na hindi siya magmumukhang cheap na kahit mumurahin lang ang mga materials. Kaya kung interesado kayo, panoorin niyo po hanggang dulo. Hi guys! So, ito yung patungan ng aquarium natin at kung mapapansin niyo medyo may kaliitan yung mga paa niya. So, para sa akin, hindi ko siya mapagkakatiwalaan talaga ng 100% na kakayanin niya yung magiging bigat ng aquarium natin. Kasi 10 gallons lang to guys, pero ang bigat niya na. Tapos, bumili pa ako ng mga pandagdag na decor, lalo siyang bibigat. So, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ayoko namang isakripisyo na ganun-ganun, diba? So, ito nga palang block na to guys ay wallpaper sticker siya. So, I think gagamitin nating pambalot doon sa bagong patungan ng aquarium natin kasi meron table dito sa amin na hindi naman nagamit. Papakita ko siya sa inyo mamaya guys at eto naman dito muna tayo. So eto yung mga pang decor sa aquarium na in-order ko online. So etong bato na to guys, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay dragon stone kasi medyo matagal ko nang na-order kaya medyo nawala na sa isip ko. So ayan, dinagdagan ko na rin ng 1.5 kilo ng sand kasi feeling ko tuwing maglilinis ako may sumasamang buhangin dun sa panghigop ko ng tubig. Kaya, nagdagdag pa ako ng 1.5 kilo. At syempre, sinamahan ko na rin itong mga plastic na halaman. Artificial na lang guys, kasi dati ang ginagamit ko, yung mga nilagay ko dati ay tunay talaga siyang halaman. Pero ang hirap niyang i-maintain, kaya feeling ko mas magandang plastic na lang. So, binabad ko muna sila sa tubig bago ko sila i-transfer sa aquarium natin. At kung napansin niyo yung nasa pinaka-umpisa ng video natin, isa lang yung paso dun, diba? So, umorder ako ng dalawa, kulay puti para syempre magkamukha sila at para medyo aesthetic na rin ang datingan. Ginawa ko muna siyang basurahan pansamantala kasi wala akong makitang basurahan. Tapos, syempre, sinamahan ko na rin siya ng plato niya. So, eto na guys, yung sinasabi ko sa inyo, magiging bagong patungan ng aquarium natin. So, dati namin siyang patungan ng poon na hindi na ginagamit. Buong-buo pa siya guys at mas matatag siya kumpara doon sa mesang pinakita ko sa inyo kanina sa umpisa ng video. May galos lang siya ng konti sa harap kasi yung aso namin nakalkal yan. So, ayun. Pero hindi yan ang gagamitin nating harap guys. Babalik na rin natin. So, yung likod niyan, yung magiging harap natin at etong part na to, etong harap na to ay hindi na natin gagamitin. Siya yung nakatalikod. Mas mababa nga lang siya kumpara doon sa lumang patungan ng aquarium. Ayun yung kulay brown na yun. Pero, mas kampante naman ako na kakayanin niya yung bigat ng aquarium. At eto na nga, inumpisahan ko na ang pagbabalot at masasabi ko na dito talaga ako pinaka-nahirapan guys kasi hindi siya ganun kadali. Dito talaga ako pinagpawisan ng bongga. Alam niyo yun, yung dikit, tanggal. Hindi naman ganun ka yung pagkakalagay ko kasi pagka meron ng bubbles, ang pangit ng tignan kaya kailangan talaga maingat gawin. Kamay na kamay lang talaga ginamit ko guys. Hindi na ako gumamit nung para siyang ruler. Basta yung malapad yun na parang pantay siya pagka dinikit. Isa pang kagandahan nitong wallpaper sticker guys ay ayan kung makikita ninyo may mga guhit-guhit na siya sa likod so hindi na ganun kahirap sa measurement. At ayan kung makikita ninyo sa video dyan talaga ako nahihirapan sa mga yung mga sumisingit na hangin na yan pero naayos ko naman. Tiyaga lang talaga guys pero sobrang worth it. Ayan na nga siya guys. O diba sobrang ganda. Aywan ko, basta gandang-ganda ako. Alam niyo yung nakaka-proud. Kasi ang ganda ng kinalabasan. Hindi siya nagmukhang cheap. At yung wallpaper sticker nga pala natin guys ay hindi ko lang alam kung napapansin niyo sa video. Pero may pagka-wooden texture siya. Kaya ayan, ang ganda talaga as in. Kinat ko na lang yung video kasi sobrang haba pagbabalot lang naman yun. Sa maniwala po kayo at sa hindi, tingin ko inabot ako dito ng mahigit 1 oras talaga. Sa ganyang kaliit, 1 oras guys. At ayun nga, yung harap, hindi ko na kinover. Kasi hindi rin naman natin siya magagamit kasi ito yung harap natin, yung likod niya dati. O diba, nagmukha siyang bagong bili.
So, syempre, para makapag-umpisa na tayong mag-decorate ng pader, ay kailangan muna nating tanggalin itong mga nakalagay. So, ang pag-aquarium guys ay napakalaking trabaho niya kasi yung mga bato dyan, yung salamin, iiskobahin mo yan, tapos yung pagigop ng tubig, buhat ng tubig, ay nako, napakatrabaho. Pero kasi naman, pag tinignan mo yung mga isda, tas ang linis ng aquarium, parang alam nyo yun, nakaka-refresh ng puso't kaluluwa, ganon. So, dito naman kasalukuyan akong namumroblema kung paano ko igigit na yung ilalagay natin na wall panel. Kasi nagmarka na ako niyan guys, pero hindi ako confident kasi tinry ko siya ulit ipakita sa nanay ko, hindi pala pantay. Hindi rin naman kasi ako ganun kaalam pagdating sa mga sukat-sukat guys, kaya sariling sikap talaga yung nanay ko nung araw na yan ay naglalaba, kaya wala rin akong katulong. Taga-tingin-tingin lang siya, alam niyo yun, tatawagin ko lang pag may bubuhatin, tatawagin ko lang din siya kung kailangan ko ng taga-tingin, kung pantay ba yung nilalagay ko, ano-ano na. Hindi ko na rin alam kung nakailang adjust ako ng mga markang nilagay ko kasi akala ko nun okay na, tapos pag sinukat ko ulit ay hindi pantay, kaya ayun, paulit-ulit. Nakakapagod siyang gawin, pero sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yun, kapag natapos nyo na siya, tapos maganda yung kinalabasan. Kaya, tsaga-tsaga lang talaga, kasi ginusto ko naman to. At ayun na nga, guys, after ng so many years, nakuha ko rin yung talagang sukat niya. At syempre, oras na para idikit natin itong mga wall panel na in-order natin online, guys. At yung mga nilagyan ko nga lang pala ng dikit ay yung 4 na sulok lang niya. So, nanotape ang ginamit ko dito, guys, ha? So, since double-sided tape siya guys, kailangan nating tanggalin yung plastic na nakakover pa sa kanya para syempre dumikit siya sa pader. Sobrang dikit ng tape na to guys, ang ganda niya. So, after nating magkabit ng wall panel, isinunod ko naman itong frame na ginawa ko. Hindi ko siya matawag na painting kasi hindi naman ako nag-paint. And yes guys, ako lang din po gumawa niyan. Pwede namang bumili online, may mga iba-ibang available na design. Pero gusto ko kasi pag nakita ko siyang nakadikit sa pader, alam niyo yun, parang ang sarap sa feeling na ay, ako gumawa niyan. Ang ginamit ko nga lang din pala niyang pandikit sa pader guys ay yung nano tape. So, matibay talaga yung tape na yun guys. Kaya tiwala naman ako na hindi siya talaga nagalaw-galaw. At ayun, matatag naman. Basta tama ang pagkakalagay at syempre malinis yung pagdidikitan natin. Kasi syempre kung maalikabok yan malupa, syempre hindi talaga didikit yun. So, para mabuhay itong wall panel natin, ay nilagyan ko siya nitong gold na tape. Alam ko, hindi siya ganun kakita pa dito yung pagkalakas ng dating niya. Pero makikita nyo mamaya guys, pag natapos na tayo. So, pagkabalik namin ng aquarium guys sa dati niyang pwesto ay sakto nalabat na yung cellphone ko kaya tinapos ko na lang siya ng off-cam at eto ang kanyang kinalabasan. Ayun na nga guys, eto tapos na siya dito. Ayan, kumpleto na, meron na tayong halaman sa gilid, nalagay ko na yung wooden panel sa gilid at eto nga palang halaman na to guys ay ayan, hindi lang siya ganun pa kaganda kasi nasa loob to dati tapos nilabas ng nanay ko kasi daw hindi na nasisikatan ganun ng araw kasi nga syempre indoor plant pero pinsan kailangan mo pa rin siya ilabas talaga. Pero ang nangyari ayan nung nagkabutas-butas, kinain ng uod ang dahon at eto na yung aquarium natin guys, okay na rin siya. Mukha namang masasaya itong
mga alaga nating isda sa bago nilang bahay, mas lalo siyang gumanda guys. Ayan o, ang ganda talaga. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako pag nakikita ko siya kasi gusto ko talagang background nila. Yung nasa pinakalikod ay black. Ayan, achieve naman. Eto nga pala guys, yung dating patungan ng aquarium, minake-over ko siya, yung ibabaw lang naman. Tinakpan ko ng black na wallpaper sticker yung ibabaw at yung gilid ay nilagyan ko ng gold tape. Sa ilalim nga pala ng hagdan namin siya pinuwesto guys, patungan ng mga charger at ng mga kung anong mga anik-anik, ano daw. O diba, walang sayang, nagkaroon pa kami ng patungan kaysa itago siya guys, maluluma na lang ng maluluma. O diba, syempre gamitin. Sayang naman kasi diba, kung itatago na lang natin, o ayan, nagamit pa natin siya ngayon, instant charging station. Eto naman guys, yung tape na tinutukoy ko kanina, yung gold na tape, iba-iba nga pala sukat niya. Yung medyo payat ay 1 cm kung di ako nagkakamali, at yung medyo mataba-taba ay 2 cm. Ayun din yung ginamit ko dito sa frame na ginawa ko. Madikit din naman siya guys. Ayan, ang ganda niya tignan. Ang elegant talaga ng combination ng black, gold, white, basta yung mga ganong kulay. Ang ganda niya sa mata. Ewan ko, para sa akin, nagagandahan talaga ako sa ganun eh. Kaya, ganyan natin maginawa ko. Ito rin yung sa harap ng mesa natin, di ba? Ayan yung likod. Nilagyan ko rin siya ng gold. Ang ganda niya. Ang ganda ng kinalabasan. Alam niyo yun, mas napapabuhay niya yung isang bagay na plain na plain. Para sa akin lang naman, guys, ha? Kasi, ewan ko ba, ba't ang hilig ko sa black? At para naman po sa mga wala pang idea kung ano yung nanotape, ito yung itsura niya, guys. Pasensya na sa aso namin na tahol-tahol. May dumadaan na naman sigurong pusa. So, ayun guys, basta etong nanotape lang yung ginamit ko, pandikit ng lahat talaga, pati etong wooden wall panel natin. At oo nga pala guys, nakalimutan kong banggitin, yung gold na tape pala ay self-adhesive na siya. At eto nga palang ginawa kong wall decor guys, nilagyan ko siya ng border sa gilid. Ayan, illustration board lang yan guys, tapos yung black na yan na nakikita ninyo, wallpaper sticker lang din yan guys. Tapos syempre ayoko nung masyado siyang naka-flat sa pader, kaya ayan, nilagyan ko siya ng border. Ayun lang naman guys, sana ay nagustuhan ninyo itong ginawa kong pag-decorate ng pader, no? At ayun, kung nagustuhan po ninyo, paki-thumbs up na rin. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po kayo at i-hit nyo na rin yung bell para po lagi kayong updated kapag may bago akong upload. Maraming salamat po kung hanggang dito ay nanonood pa kayo. Thank you very much, people. Salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Hanggang dito na lang, guys. See you on my next one. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. Ang arte.